Ang katotohanan, tinatarget nyo si BP Sara dahil siya'y banta sa 2028. No other way of explaining it. Mahiya kayo dahil bakit si BP Sara lang ang tinarget nyo, hindi mga sarili ninyo. Mga kababayan, umiinit ang usapin sa pagitan ng kampo ni dating Pangulong Duterte at kampo ng Kongreso sa pangunguna ni Speaker Romualdez at Representative Franz Castro ng Makabayan Black. Matatandaan na binanata ni dating Pangulong Duterte ang Kamara dahil ipinagtanggol niya ang kanyang anak na si BP Inday Sara matapos tanggalan ng confidential fund nitong si Speaker Romualdez. Maging ang mortal na kalaban nito na si Franz Castro ay hindi rin pinalampas ng dating Pangulo, bagay na inalmahan ito ni Castro kung saan ay nakahandang magsampa ng kaso ang Makabayan Black dito kay former President Duterte. Nag-ugat ang issue ng questioning ni Castro kung saan dinadala ni BP Inday ang pondo na inilaan para sa DepEd at pondo ng Office of the Vice President. Dahil dito hinamon ni Duterte na ipa-audit sa COA ang budget ng Kamara kung saan ito napupunta at paano ito ginagastos. Sa kabila nito, ipinagtanggol naman ni Attorney Harry Roque ang mag-amang Duterte at binanatan din ang Makabayan Black maging itong si House Speaker Romualdez. Magpakatuto kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? O gusto niyo isiwalat ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng congressman. Ako naman, di ako nakinabang dyan dahil biskim nakakuha ako ng budget, ninanakaw naman ng mga district congressman na kontrolado ang district engineer. Pero hindi naman sige, gusto nyo mag-episode tayo, special episode with Blackboard. Kinukuha ang mga kita ninyo. Kung bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng Committee on Appropriations. Sige, siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita nyo sa kada piso na ginagastos para sa infra. Gusto nyo? Ano ang masasabi mo dito mga kababayan? Sino ang inyong papanigan at papaniwalaan sa dalawang kampo? Ang mga Duterte ba o ang kampo ni Romualdez at Castro? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sa ibang balita, inihayag naman ni ACT Teachers Party List at House Deputy Minority Leader Franz Castro na pinag-iisipan na ng Makabayan Black ang pagsasampa ng grave threat at complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos niyang pagbantaan ang buhay ni Castro kaugnay ng kanyang pagtutol sa kahilingan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte para sa confidential funds. Sa isang press conference nitong linggo, binanggit ni Castro na kasalukuyang nasa proseso na ang kanyang abogado sa pagtukoy ng nararapat na kasong isasampa laban sa dating Pangulo kung saan grave threat ang posibleng isampa dahil ito ay direkta ng banta sa buhay ng mambabatas, sa kanyang pamilya at sa palagay nito sa lahat din ng mga kontra sa confidential funds at sa intelligence funds. Matatandaan na sinabi umano ni dating Pangulong Duterte sa kanyang anak na si Vice President Sara na ang unang dapat na target ng intelligence fund dito ay si Representative Castro at inihayag na gusto niyang patayin ang lahat ng komunista. Ginawa ng dating Pangulo ang pahayag na ito sa isang panayam sa kaniyang isang TV show sa isang TV network kung saan ayon kay Representative Castro pinag-aaralan din nila ang isang resolusyon ng Kamara na bawiin ang prangkisa ng naturang TV network o network dahil nga hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa nila ito na pinakamasamaan niyang ipinalabas umano sa naturang network. Samantala sa isang pahayag noong Sabado, kinundira rin ng mga pinuno ng House parties ang ginawa ng dating Pangulo na banta laban kay Castro at nananawagan sila sa dating Pangulo na iwasang gumawa ng pananakot o pananakit sa sinumang miyembro ng Kongreso o sa mismong institusyon. Una na rin sinabi ni Representative Castro na target nilang isampa ang reklamo laban sa dating Pangulo ngayong linggo. Galing po ako sa Kamara. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa Kamara, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Ako ay kongresista, 2 taon naman ako nakaupo dyan.
Wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa Kamara. Naging kongresista po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag-a-apply, yung mga dating staff na mga nawala ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17th Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. Kasama na lahat yan. Supplies, travel. Pero actually, may mga itemized lang yan. Ang katotohanan yan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan namin nagsasabit ng resume, ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag-liquidate. Tinanggal na po lahat yun mula nung 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential fund, lahat yan, miscellaneous expenses sa Kamara. Magpakatotoo kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? O gusto niyo, isiwalat ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng congressman. Ako naman, di ako nakinabang dyan dahil miskin nakakuha ako ng budget, ninanakaw naman ng mga district congressman, kontrolado ang district engineer. Pero hindi naman lahat, Sige, attorney. gusto nyo, mag-episode tayo, special episode with Blackboard. Kinukuha ang mga kita ninyo. Kung bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng Committee on Appropriations. Sige, siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita nyo sa kada piso na ginagastos para sa infra. Gusto nyo? Personal knowledge yan. Hindi ako gaya ni Sas na nagtatanong. Karanasan ko. Nakita ko personal. Itigil ang kasinungalingan. Ang katotohanan, tinatarget nyo si VP Sara dahil siya'y banta sa 2028. No other way of explaining it. Mahiya kayo. Dahil bakit si VP Sara lang ang tinarget nyo? Hindi mga sarili ninyo. Diba? Kung talagang kayo'y nagmamahal sa bayan, kung talaga kayo, dais nyong ibigay ang pondo sa West Philippine Sea, yung sarili ninyong mga miscellaneous funds, ibigay nyo para sa West Philippine Sea. Huwag yung sasabihin you are on the right side of history, tatanggalin nyo isang opisina lang ng Vice President, pero yung sa inyo, tatago nyo pa rin. Hypocrisy that is the right word for you. Sige kayo, huwag nyo akong hamunin. Ako nakikisama. Dahil minsan nga ako yan ang kultura dyan Makisama ka, kaya tahimik ka dyan. Pero huwag kayong magsisinungaling at huwag nyo kayong asahan na mananahimik yung mga taong nakakaalam talaga kung anong patakaran dyan sa House. Magpakatotoo po tayo lahat. Lahat kayo, kailangan nyo niyang confidential fund. Bakit? Lahat kayo mga politiko namimigay na kung ano-anong pera kung kani-kanino. Pipilayin nyo lang yung kalaban, kaya tatanggalan ninyo. Pero at least si BP Sara, wala pong aligasyon diyan na magarbong buhay. Ang bahay niya sa Maynila, inupahan. Wala namang aligasyon na meron siya mga magarbong bahay. Wala man lang nagsasabi na kinukurakot niya. Kayo, gusto niyo ba mga congressman? Siwalat natin lahat. Tigil po ang hypocrisy. Magpakatotoo kayo lahat dyan. Sa iba pang balita, ang kapakanan umano ng bansa ang isinasaalang-alang sa pag-alis ng kabuang 1.23 billion pesos na confidential funds mula sa iba't ibang ahensya sa gitna na rin ng umiinit na tensyon sa may West Philippine Sea. Ito ang sinabi ng mga leader ng iba't ibang partido sa Kamara de Representantes bilang tugon sa atake ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos na alisan ng confidential fund ang Office of the Vice President at Department of Education na pinamumunuan ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Bukod pa sa Office of the Vice President at Department of Education, nagdesisyon din ng Kamara na alisin ang confidential fund ng Departments of Agriculture, Foreign Affairs, and Information and Communications Technology. Sa pagdepensa naman si confidential fund ng anak ni dating Pangulong Duterte, nagpahiwatig ito na ang Kamara ay mayroong nakatagong pork barrel at sinabi na dapat suriin ng Commission on Audit kung papaano ginagastos ang pondong ito. Sa pahayag naman ng leader ng mga partido, ikinalungkot nito na ginawa ng pag-atake ni dating Pangulong Duterte at sa halip umano na manawagan ng pagkakaisa ay inatake nito ang Kamara na sumusuporta
suporta sa kanyang administrasyon. Iginit din ng mga leader na matagal nang ipinagbawal ng Korte Suprema ang pork barrel system at sinusunod ito ng Kamara. Ang pinupuno naman umanong extraordinary and miscellaneous funds ay bahagi ng standard budgetary allocation na nasusuri ng Commission on Audit. Ang inalis naman ng confidential fund ay inilipat sa National Intelligence Coordinating Agency na mayroong 300 million pesos, National Security Council 100 million pesos confidential funds, Philippine Coast Guard 200 million pesos, habang sa Department of Transportation ay mayroong 351 million pesos. Ang government assistance to students and teachers ng Department of Education ay mayroon namang 150 million pesos. Habang sa Cybercrime Prevention Investigation and Coordination Program naman ng Department of Information and Communications Technology, mayroong 25 million pesos. Ang operasyon naman ng Department of Foreign Affairs, 30 million pesos ang nakalaan. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay mayroong 30 million pesos at ang Office of the Ombudsman ay mayroon namang 50.4 million pesos.